Hello mga ka-artist, so ayan, good afternoon sa inyo guys. So ngayon, ayan, so plain white tayo sa canvas dahil nga may practice si Arnel Tato Anapi. So practice niya ito para sa yung division time niya pa kasi ngayon champion na siya, regional na. So hindi ko lang na-upload yung video guys, so na-stay sa cellphone ko dahil busy pa talaga. So ayan, pinagtripan ko muna yung canvas. Lagyan ko muna ng name ko, saka ko plain white. So ayan, tapos na nga tayo sa plain white. So kailangan natin ilagay sa mainit para ma-dry and para yan na gamitin natin mamaya para sa practice niya. So ayan, nandito na nga tayo sa kanyang area kung saan siya mag-painting. Yung i-paint niya pala guys is yung makikita nyo sa harap namin. Ayan, so tinuturo ko na sa kanya kung saan yung mga dapat niyang gayahin at yung area, kung paano niya gayahin yung lugar. So yan, kasali yung gym dito yan sa likod ng Central Elementary School, dito yan sa Libak Sultan Kudarat. Ayan, so inasight-sight na mo ng kahoy kung paano siya ilagay. Ayan. So ngayon nilagay namin yung canvas para makapag-start na siya ng painting. So yung mga gamit niya na-prepare ko na para sa kanyang start na pag-painting. So ayan, turo ko muna sa kanya kung paano isukat yung painting sa likod. So gumamit ako ng idea ko, sariling idea para pagdating ng contest guys is madali niya lang matapos yung painting niya, tsaka meron siyang idea. So ito yung mga gamit niya, so nilagay ko na pala para makapag-start na siya ng practice niya. So hindi talaga madali mag-painting guys, sobrang hirap talaga mag-painting. Yung sa tingin nila, akala nila madali lang, sobrang hirap talaga mag-painting sa totoo lang. Ayan, so kompleto siya ng gamit niyan. Napakabait ni sir dahil binigay ni sir lahat ng materyales na para lang manalo siya. Ganun kabait si sir niya. Iwan lang. Iwan lang sa kanya. So ayan, so ang ganda ng lagyan niya ng pintura kasi yung sauce ng mga street food talaga yung nilagyan ng pintura. And so paupuin natin si Arnel para mag-start na siya ng painting. So bali forward lang natin yung video para hindi na masyadong mahaba, para madali nyo lang makita kung paano niya ginawa yung painting. So yan, nagsimula na siya. Nilagay ko muna yung tubig para meron siyang ano ng pintura niya. Doon niya hugasan yung pintura niya kapag matapos siya ng gamit. Ayan, yung brush niya pala ay minanghugasan. So bali, ayan, sinukat na nga namin yung frame. Ayan, kung paano niya gayahin yung nasarapan namin na design sa likod ng Central. Ayan, so wala palang tao ngayon dahil nga Sabado. Ayan, so lahat ng idea na alam ko tinuro ko sa kanya para makuha niya talaga. Pero at least hindi naman talaga at least man lang malaman niya lahat ng tinuro ko dahil nga nag-champion naman siya sa division. So ngayon ko lang talaga to na-post dahil nga sobrang busy. So nag-start na nga siya ng blue. Ayan, so simula sa taas is blue muna. Yan, lahat ng tinuro ko sa kanya, yan din yung tinuro sa akin noon, yung nag-training pa din ako ng arts. So dito ako na nag-painting guys. Ayan, so tinuro ko sa kanya kung paano yung step by step and saan siya mag-start. Ayan, kung paano gawin yung puno. So nakinig lang muna siya. Ayan, para may idea siya kung paano gagawin yung puno. Ayan, so bali yung kaya kami nandito, naglipat kami dahil nga nag-ulan, malakas masyado yung ulan. Ayan, ngayon siya na yung gumagawa ng painting guys. So mismong siya na ang gumawa ng mga dahon. Ayan, so ang gwapo talaga ng bata na to eh. Ang dami nagkakagusto sa kanya kahit elementary pa lang, famous yan. So ayan, yung mga ginagawa niya is mga dahon-dahon. Ayan, so para realistic is lagyan niya ng mga lagyan niya ng mga malalaking ng brush, colored. Hindi ko alam kung ano tawag nito, nakalimutan ko. Ayan, so kailangan para maging realistic, ayan, i-zoom natin guys, ayan, para makita nyo kung anong ginagawa niya. Ayan. So talagang mahirap mag-painting. Yung tingin ng iba is madali lang, pero subukan nyo mag-painting guys, sobrang hirap talaga mag-painting. Alam na yan ng mga artist talaga na hindi madali mag-painting. Ayan, so zoom natin ulit guys. Ayan, so mga dahon-dahon na nilagay niya para mukhang realistic naman yung puno niya. Ayan guys, oh, nakita nyo naman, sobrang ganda ng ayan, ng pagkagawa ng crack sa semento. Ayan,
Sa gym pala yan ng Central, sa likod ng gym ng Central. Ginaya namin yung mga crack ng semento. So kailangan magiging detail siya, pero hindi pa talaga makuha ng perfect kasi nga si Arnel is grade 6 pa lang. So kahit pa paano medyo malapit na rin. So ayan guys. So yan yung practice niya. Ayan, paharap natin. Oh, di ba nakita nyo naman, maganda na kahit hindi pa tapos. Oh, di ba? Meron ng mga puno at saka klarong-klaro na yung gym sa likod. Ayan, tinuturo ko sa kanya kung paano gawin yung dahon para maging realistic. So kasi ginawa niya kasi dyan is parang mga tunok kung sa Ilonggo pa. Ayan, so ito na yung final output niya guys. So ayan, patapos na talaga siya. So yung nilalagay niya dyan is yung sikat na bulaklak. Iwan ko anong bulaklak yan. Tsaka naglagay siya ng mga tire. Kasi mayroon talagang tire doon sa likod eh. Ayan, so nakita nyo naman yung mga tire ayun oh. Nasa baba ng mga puno. So hanggang dito lang muna ako guys. Salamat sa panonood nyo. And paki-like ng ating video guys. And paki-share na rin. Bye!